Ano nga ba ang tunay na motibo at dahilan bakit napag-usapan ang di umano'y closed door meeting na plano o request sa pagitan ng matinding, sabihin natin, magkatunggali na ngayon between President Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte? Para bang Marcos Duterte reconciliation? Naku, malabo pa yan sa sabaw ng baha at pusit. Sa akin pong personal na opinion, analysis at interpretation sa isyong ito, after ng mga personal na batikos, panlalait, at iba pang mga talagang matitinding ginawa nila kay Pangulong Marcos. Tapos reconciliation. Hindi kaya ito ay isang malaking patibong? Kasi alam kung bakit sinabing patibong. Kasi merong positibo at negatibong epekto ito eh. Mangyari man o hindi yung meeting, papalabasin niya dyan, damage pa rin si Presidente. Alam niyo bakit? Pag sinabi nilang totoo na nag-request si Sara Duterte ng pakikipag-usap, meeting, pakipagkasundo, tapos hindi tinanggap ng Malacanang, sasabihin ang Malacanang may problema at ang Pangulo dahil ayaw ng pakikipag-reconciliation or katahimikan. Yan ang gagawin nila. Pagka naman nag-meeting, sasabihin sumuko, natakot sa mga Duterte si Pangulong Marcos. Ganyan po ang papalabasin nila. Kaya sa akin tingin, opinion, patibong ito. Kung sinong may idea nito, marami ho kasing mga public relation strategy, public relation PR na ang negosyo ganyan, mga intriga para pag pumutok, itutuloy nila. Pag hindi, magdi-deny sila. Marami hong ganyan. May mga taong ganyan ang negosyo bilang bahagi ng kanilang public relation campaign, public relation strategy, nagagawa ng ganyang isang issue, tapos hindi nila aaminin. Pag nagpositibo, aaminin sa kanila galing. Pagka hindi nagpositibo sa taong bayan at sa sektor ng mamamayang Pilipino, i-deny. Ako'y naniwala kung may usok, may apoy. Pero ang kailang palalabasin, masama pa rin si Pangulong Marcos. Tulad na sinabi ko. Pagka natuloy yan, sasabihin na takot si Pangulong Marcos sa mga Duterte, kaya nakipag-meeting. Pag hindi naman natuloy, sasabihin fake na gobyerno, bingatibo, ayaw makipagkasundo, namimersonal, at kung ano pang negatibong epekto. Ganyan ang epekto niyan. Lumalabas tuloy, pasintabi na yung aking karanasan sa mahabang panahon sa industriya ng pamamahayag, pagbibigay ng analysis at opinion, interpretation sa politika sa ating bansa. Ganyan po yan. Ngayon, walang umamin dahil negative ang dating sa taong bayan at mga politisyan. Pero kung ito'y naging positibo ang dating, maraming aamin dyan o may aamin dyan silang may idea. Kaya yung gumawa nito, naghanap buhay lang. Baka nagbigay ng idea sa isang gusto niyang maging kliyente, kapalit ng something. Para pag pumutok, itutuloy nila. Kung hindi, titigil sila. Kaya kayong mga taga-Malacanang, paalala lang, huwag kayong sakay ng sakay. Habang sinasakyan niyo yan, ginagamit na kayo. Huwag kayong masyadong pumapatol sa mga pambubuling tanong. Huwag kayong masyadong sumasakay sa mga buling tanong. Mapapahamak ang Malacanang dyan. Mapapahamak si Pangulong Marcos. Ba? Paano naman makikipag-meeting ang Pangulo? Ay si Sara Duterte naman ang may problema sa kanyang sarili. Dahil siya ay on trial sa impeachment court dahil sa korupsyon at betrayal of public trust. Siya ay may kasong kinakarap ngayon sa office ng Regional Trial Court dahil sa grave threat, pananakot, pagbabanta sa Pangulo. Diba? Sa tingin po ninyo, kung makikipag-usap ang Pangulo, yung lahat ng yun mawawala dahil ang Pangulo kanya kinausap. Hindi nga nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial. Hindi rin naman nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng korte kasi meron separation of power. Yung ginawa ng Pangulo
na pagpirma o pag-uutos para ilabas yung BIR record, yun yung trabaho ng Pangulo dahil nasa batas yun. Kung hindi inuutos ng Pangulo sa BIR na ilabas yung BIR record ni Sara Duterte para maging talakayin sa impeachment court, ang Pangulo ang lalabag sa batas. Although sinasabi ng isang vlogger na sobrang kasipsipan sa mga Duterte, iyan daw ipinapalabas lang, bahagi lang daw ho ng pagtatakip. Yung utak no, nasa talampakan kasi walang buhok. Ay, walang buhok. Sino ba yun? Vlogger na walang buhok. Yung dati, dinidescribe ko na masyadong personal yata. Kasi dati binanatan ako doon, labi daw ako. Yung makita ko yung kanyang labi, parang pork chop na puro taba. Isa pala yung labi. Tatawa naman ako doon. Nakakita ng pork chop na puro taba. Di ba yung labi nakalawit na gano'n? Parang pork chop. Siya yun eh. Hindi nakakaintindi ng batas yun, puro ingay lang. Wala kasing buhok kaya yung utak lumalampas sa ulo. Trabaho ng Pangulo, obligasyon ng Pangulong sumunod sa batas, kaya pinag-utos yung pag-release ng BIR record. Ayun yun. Okay? O tapos ngayon, papalabasin na kung sino dyan merong meeting, closed door meeting daw. Pag hindi natuloy, sisiraan si Pangulong Marcos. Pagka naman natuloy, sisiraan pa rin. Wala patibong nga yan ang aking description dyan. Ingat kayo dyan mga taga-Malacanang, huwag kayong sakay na sakay sa mga isyo. Mapapahamak ang Pangulo sa mga ganyang klaseng galaw. Yan ang aking observation dyan at opinion. Marami hong mga gimmick. Lalo na ngayon, next year, makakampanya na marami ng mga public relation consultant, public relation, campaign, public relation strategy, gagawa ng lahat ng klaseng gimmick para sa kanilang interest, business interest nila. Para makakuha sila ng kliyente. Yung mga chismis, paninira, intriga, sa kanila nang gagaling yan. Para magkaroon ng kliyente. Para mapag-usapan for publicity ang kanilang magiging kliyente. Di ba? Maraming ba? Ingat na ngayon. Naku, alam na alam ko yan. Kaya itong Marcos Duterte reconciliation or meeting, yan po ay napakalaking kalokohan. Walang magagawa ang Pangulo sa mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte sa impeachment trial at sa korte kung yun ang layunin para gustong makipag-meeting at kung ano man po ang agenda nila. Para sa akin, Mr. President, hindi naman ako advisor mo. At ako naman ito'y voluntary ko lang. Huwag kang pabudol. Huwag kang pabitat. Huwag kang maging biktima ng patibong na kung sino mang nasa likod niya. Tulad na sinabi ko, matuloy man o hindi, sisirain ka pa rin ang mga yan. Masyadong late na. Dahil ang mga kasong kinakaharap ay nasa tamang proseso. Wala nang magagawa dyan ng Malacanang. Sa totoo lang po. Ayun. Any comment, reaction? Di naman tayo nagmamagaling. Sariling interpretation ko ito. Opinion, analysis, observation. Dahil itong aking mga channel ay merong kalayaan for information, for education. Ang topic natin para sa ating lahat. Sa buong mundo ng mga Pilipino.